Okay, usapang ano naman tayo. Usapang buhay ng mga OFW, no? Pag sinasabing OFW, ano naman, hindi naman siya totally mga ano lang, mga kumbaga hindi lang yung mga ARC holder. So I'm talking here in Taiwan. Kasi pag sinasabing ARC kasi, yun yung mga overseas Filipino worker na kumbaga ano, may limit kung ilang years lang o yung nakalagay doon sa ARC nila. So, Alien Resident Card. Okay, yun yung ARC namin. Okay, pag sinasabi namang APRC, ano naman yun? Unlimited sila na mag-stay dito. Yung iba naman, independent sila. Kumbaga, yung iba, nung una, dependent pa lang doon sa mga ano nila, partner. Kasi Filipino, kunwari, kasi foreigner din sila pareho. Pero, pag APRC kasi, mga karamihan ng mga white collar. Okay? So, mga matataas sa mga position, mga engineer, ganon. May iba teacher, ganyan. So, pero, yung APRC naman, meron pa rin yung duration na paghihintay. Around 5 years, yun, para makuha mo yung APRC. Tapos, another 5 years naman doon sa partner, doon sa mga dependent na mga spouse or partner. Okay? So, yun yung APRC. Okay? Pag Taiwan ID naman, mostly sa mga Taiwan ID, ano naman yun? Ibang proseso din yun. Karamihan ng mga Taiwan ID, katulad ko, hindi naman ako, wala akong dugong, yung iba nakakuha ng Taiwan ID kasi half, ano sila, may dugong Chinese, ganon, yung mga Wakyao, yun, Huaqiao, yun, nakakakuha sila ng Taiwan ID kasi Chinese din sila, Filipino blood na may halong Chinese. Tapos sa amin naman, wala kaming halong Chinese, ano lang, nakapag-asawa lang kami, so ang tawag sa amin, Shinjumin, okay? Shinda, okay? New immigrant, okay? Shinjumin, new immigrant. So, yun yung tawag sa amin. Nalilito ako dyan sa new immigrant o migrant, okay? Okay, nalilito ako dyan. Pero yun nga, yun yung tawag sa amin. Ano kami, nakapag-asawa lang kami ng Taiwanese, kaya nakakuha kami ng Taiwan ID. So, yung sa amin naman, around 3 years, kailangan, after 3 years or na nagstay ka sa Taiwan, so pwede ka na mag-process ng Taiwan ID. Tapos ang processing nun, 1 year ang processing, okay? So, pero may mga requirements yun, siyempre. So, yun, hindi ko na mapag-uusapan yun, no? Kasi hindi naman yun yung topic natin. Ang topic natin ngayon, sa mga resident dito sa Taiwan, or mga Taiwan holder na, Taiwan ID holder na matagal na nag-i-stay sa Taiwan. Wala naman akong pinapatamaan, no? Wala akong pinapatamaan, okay? So, para klaro, ito lang yung realidad ng buhay at na-realize ko lang talaga kasi na-encounter ko din to personally, okay? Lahat naman tayo ay may mga kanya-kanyang problema at mga pinagdadaanan sa buhay, lalo na sa pera. Kaya nga tayo nandito sa ibang bansa, pinili natin pumunta sa ibang bansa kasi maraming mga chances, opportunity na andito, okay? Kaya lang, ang pangit lang na nagiging pangit ang image ng Filipino pagdating sa pera, ang daming nangutang, ang daming, alam mo yun, utang dito, utang doon, yung sahod naman hindi naman kayang bayaran, maliit na yung sahod, nakasahod lang ng ganito, malaki, tapos lumiit na yung sahod, ang dami ng dahilan, yung ganito, bla bla bla. Ang sa atin, ang pangit lang sa atin, sa mga Filipino, hindi naman kinakaya. Yung mangungutang ka, yung tama lang na kaya mong bayaran. Okay? Kasi hanggang doon lang yung amount ng sahod mo eh. Huwag ka na lang magdahilan na, kasi may makukuha kong ganito, ganyan. Every month meron kang iba't ibang problema, iba't ibang dahilan, iba't ibang rason, hindi naman nawawalan. Okay? At isa pa, yun, importante talaga yun. At na-realize ko na yun sa haba ng panahon. Nandito ako sa Taiwan, 17 years, almost 18 years na ako dito sa Taiwan. Kung matutal mo yung pagiging OFW ko din, yung contract workers, ako dati 3 years, married ako ng almost 15 years na. Ito lang yung natutunan ko talaga sa buhay. Kung gusto mong umangat, okay? Gusto mong umangat, okay? Huwag kang magbigay ng masakit na ulo, masakit sa puso, nakakasakit, nanakit, okay? Hindi, nakakasakit ng damdamin sa ibang tao pagdating sa pera. Yan. Yun talaga ang na-realize ko sa buhay, ha? Kasi hindi naman kami mayaman, hindi rin ako laking yaman, no? Hindi ako mayaman. Kumbaga, isa yun sa natutunan ko, na huwag kang magkaroon ng, hindi ka magka-agrabyado patungkol sa pera sa ibang tao kasi hirap kang umangat niyan sa buhay. Sasabihin ko sa iyo talaga. Kahit anong dinidesire mo sa buhay mo, kung may nasaktan kang tao, may naagrabyado kang pera, bumabalik talaga sa iyo yung karma eh. Kahit yun yung realidad eh, na hindi naman nakikita ng mga Filipino eh. Tayo, makadiyos tayo, alam mo yun, pero wala kang takot. Yung baliwala yung, alam mo yun, masyado pang madrama itong mga Pilipino eh, no? Okay, pero yung nasa tamang lugar. Kasi,
Kaya nga ano kahit anong sikap mo sa buhay, kasi may mahal ako sa buhay, hindi ko nasasabihin. Kahit anong sikap niya sa buhay, hindi talaga umaangat at hindi talaga, alam mo 'yun, nakakatungtong sa level ng comfortable life kasi wala may naiwanang utang. May alam mo 'yun, binabaliwalang utang. Ako kasi hindi ako nagto-tolerate sa utang. Kahit alam kong kamag-anak ko pa, kapamilya ko 'yan, hindi ako nagto-tolerate at kahit sabihin mong kapamilya ko pa 'yan. Kasi alam ko kasi hindi ka makakatakas dun tatakasan mo yung inutangan mo, pero tingnan mo yung buhay na meron ka. Kung maganda ba ang resulta. Yun lang naman yun O ito, magpo-point out ako, ang daming resident dito sa Taiwan. Ang daming tinakasang utang. Akala mo naman, masaya ka na doon, na dahil hindi ka nakulong, o hindi, o kumbaga, kung saan-saan ka na lang umaalis, mga ganun, di ba? Akala mo okay ka na doon? Yung peace yun yung tanong may peace ka ba sa puso? May peace of mind ka ba sa isip? Feeling ko, kung ako lang, hindi ako makakatulog kapag ganun Yung stress ka, hindi lang sa sarili mo deep inside sa sarili mo, alam mo sa sarili mo, na mainagrabyado ka, mainiwanan kang utang, alam mo ang hirap nun. Alam mo yung hindi ka, walang purity sa puso't isipan mo. Kaya mas maigi yung mangutang ka na lang sa bangko, o kaya mangutang ka na lang sa lending, at least isa lang. Malaki nga lang yung utang mo doon, pero isa lang. Pero nagbabayad ka kasi may tubo yun. Yun, isang lang, kumbaga isa lang yung inagrabyado mo doon at may collateral yun. O di ba? At least yun, wala kang parang pananagutan doon kasi siyempre nagbabayad ka naman ng tubo. Minsan nga sila may mga lending sa atin, di ba? Na minsan dahil sa awa, sige okay lang, ito na lang babayaran mo, mga ganun. O kaya sa mga ibang tao na ganun din yung business nila, minsan naawa din, sige ito na lang, at least may peace ka na nabayaran mo. Pero yung iba talaga kayang takbuhan. Alam mo yung kayang takbuhan, kayang baliwalain, dahil porket mabait yung or kaya, di ba, alam mo yun? Sa totoo lang, hindi ako masyado nagpo-post ng ganito. Pero, tandaan nyo lang. O, di ba? Nagsisermon na naman si Inday. Ito lang naman ay, payong kapatid, payong ate, payong nanay. Kasi, ang dami kasing mga kababayan natin na nandito sa Taiwan, hindi na ako lalayo kasi nasa Taiwan talaga naman ako. Andito sa ibang bansa na pa rin, salat pa rin sa buhay. O kaya, pa rin, hirap pa rin talaga sa buhay. Yung alam mo yung ganun, na hindi ko na ilalahat, pero kung gusto mo talagang makaahon sa hirap ng buhay, anuhin mo, kung ano yung iniwanan mo, or alam mo yung pinasok mo, nagulo, dapat anuhin mo siya. Huwag mong baliwalain. Kasi yun lang yung napapansin ko kasi, sa totoo lang, nagpupunta naman tayo ng church, no? Para sa akin, nahirapan akong pumunta ng church nang alam kong may napaiyak akong tao, alam mo yun, may nasaktan akong tao, ang hirap nun. Kasi, nakatingin yung sa taas Alam mo yun, may pananagutan ka sa kanya. Iba pa yun sa tao at ang laki ng pananagutan natin sa taas. Kasi, alam ng taas kung gano'n mo nasaktan yung taong, alam mo yun. Doon ako mas lalong, alam mo yun, mas lalong malaki ang konsensya. Kung wala kang konsensya, well, makikita yan sa resulta ng buhay mo. Tandaan mo yan. Totoo ang karma. Kaya doon ako natatakot. Kasi kapag siya ang nagalit, yung nasa taas ang nagalit, matindi ang karma nun. Hindi minsan sa'yo minsan sa pamilya mo. Yun yung masakit. Alam mo yun? Ang hirap makaahon sa... At kahit anong sikap mo sa buhay, alam mo yung walang malas kung tutusin. Pero makikita mo, ba't parang malas ko? Ganon. Para sa akin, hindi naman ako naniwala sa malas Mas naniniwala ako sa grace ng Lord. Basta, magpakatotoo ka lang sa harap niya. Yun lang yung importante. Magpakatotoo ka lang sa harap ng Diyos. Alam niyo, ako din, may utang din naman ako May utang ako. May inuutangan ako sa Pinas kasi nag-invest ako. Pero hindi sa luho. Okay? More on business naman yung sa akin. At hindi naman yung kahit anong business lang, tapos takasan. Alam mo yun, hindi ako nakakatulog doon. Tapos, siyempre, may mga anak Alam mo yun, ang dami ko pang sasabihin sana kaya lang baka marami pa talagang masaktan dahil sa mga, 'di ba? Alam mo yun, sa mga realization ko naman to sa buhay. Wala akong pinapatamaan. Pero kung ikaw may takot ka sa taas, okay? May takot ka sa kanya, ngayon pa lang baguhin mo na yung lifestyle mo, yung kung ano ba yun, sino ba yung mga tinakbuhan mong utang or sino ba yung utangan mo, bayaran mo kung may chance ka. Tapos ito pa ang mas matindi, hindi pa ako tapos paladay. Yung kaya pa magpadala ng pera sa Pilipinas kung alam mo na mabaon ka na at alam mo namang walang-wala ka na, magpapakayabang ka pa talaga o magpapapretend ka pa talaga na meron kahit wala na. Yun naman yung
prangka ako sa prangka. Alam ng pamilya ko, hindi ako nagpapadala monthly kasi may binabayaran akong utang at may utang din kami. Nagpapadala lang talaga ako sa Pilipinas kapag emergency. At masakit ako magsalita pagdating sa pera. Alam ng pamilya ko yan. Kasi kapag hindi mo simulan at hindi ka magiging prangka pagdating sa pera, masaktan man masaktan. Pero hindi kasi nila nakikita yung pinagdaanan mo eh. I've done different struggles in life. Muntik ko na talagang maganon ang buhay ko dahil lang sa pera. Naiyak na naman ako. Kaya kasi gusto ko lang i-encourage yung mga kababayan natin. Huwag mong hintayin na magkaroon ka ng problema, depression, alam mo yun, may health problem ka, stress ka dahil lang sa pera. Well, ibig sabihin nun, hindi ka talaga nakakalaya at wala kang freedom financially. Kaya kung gusto mo magkaroon din talaga ng freedom financially, financial breakthrough talaga galing sa Lord, well, magpasakop ka sa Lord at humingi ka ng wisdom. Importante yun. Yun ang ginawa ko talaga. Hindi ko maiwasan na hindi mangyak-ngiyak kasi through by God's grace lang talaga. Kaya ako nakaahon sa ganitong klaseng problema financially. Ang pamilya ko sa Pilipinas hindi rin mayaman ha. Hindi rin kami mayaman. Tama lang na maibigay ko yung mga emergency nila, pero ang kagandahan lang talaga pag nagpasakop ka talaga sa Lord. Kahit anong problema mo sa pamilya mo, andyan lagi ang grace ng Lord. Andyan lagi talaga yung provision niya. Yun lang yung kagandahan doon. Na kung gusto mo lang magkaroon ng freedom, kahit hindi naman lahat ng mayaman may freedom eh. Alam mo yun, hindi rin lahat ng mahirap may freedom. Yung tama lang, alam mo yun, inaasa mo lang na tama lang, na tamang balanse lang sa buhay, na alam mo sa sarili mo na wala kang inagrabyadong tao pagdating sa pera. Yun lang yun. Kasi lahat naman tayo gagamitan na ng pera, kailangan na ng pera, babayaran ito, ganyan, para mabuhay. Pero yun nga, huwag nyong gawing pangit na paggamit sa pera. Yung wala sa tamang direksyon, yung about sa pera, yung ganun, alam mo na yung ibig kong sabihin doon, na kahit religyoso ka o hindi, alam mo yun, magpakatotoo ka lang talaga at magpasakop ka sa grace ng Lord. Importante yon. At para maranasan mo yung buhay na ganap, alam mo yung kaaya-aya, yung buhay na may freedom ka, na may peace ka, yung ganun. Kaya yun, sa susunod na tayo mag-sharing about sa buhay. Yung bibil na naman ni Inday, so tinatakpan ko na nga, nakikita talaga no? Okay, that's all for today. Sana may natutunan ka sa mga sermon ko at sa mga realization ko sa buhay. Kaya wag kang magalit sa akin kung natamaan kita. Kasi yun lang naman yung mga realization ko Wala akong pinapatamaan. Kaya kapag natamaan ka, wow, sapol ka dun, okay? Kaya kapag natamaan ka naman, well, hindi ko nakasalanan yun. Kasi mas gusto kong ilabas. Kasi kung nailabas ko naman at may realization ka din, matulungan mo din yung sarili mo paano mo siya unti-unting baguhin. Kasi ako din unti-unti rin akong binago ng Lord. Yun lang naman yun, hindi rin naman ako perfect Pero andun yung grace ng Lord, daily by daily, binago din niya ako. Kaya yun lang po yun. Kaya that's all for today. God bless everyone.